Sa unang araw ng klase, maagang nagtungo ang mga mag-aaral, magulang at guro sa mga paaralan sa Baguio City. Naging abala ang mga guro sa pagtanggap sa kanilang mga estudyante, pagbibigay ng mga paalala at pagsasagawa ng mga orientation upang maging maayos ang pagsisimula ng klase. Ayon sa mga mag-aaral, excited silang makita muli ang kanilang mga kaklase at matuto ng mga bagong aralin. Parang may part din po na kinakabahan pa rin ako, ganun. Pero okay lang po, okay lang, kaya. Kasi may mga kaklase din po akong friends ko dati, ganun. Pati po sa mga ibang sections. Kasi po, since SLC po ako, marami po kaming magkakakilala dun sa senior high. Ang interesting po nung bagong curriculum. Samantala, ayon sa principal ng Baguio City National High School, maayos din ang pagsisimula ng pasukan at nagpasalamat sila sa tulong ng BCPO para sa kaayusan. Umaasa umano sila sa patuloy na suporta ng pulisya sa kanilang institusyon. We are again expecting the same support from the BCPO. And of course, sinabi namin na kailangan yung continuous na deployment ng mga kapulisan, lalo-lalo na sa part ng Burnham area. Kasi doon po, pag lumabas mga estudyante natin, wala na po kaming control doon at doon po sila pwedeng gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin. But of course, with the help of the BCPO, sana po may deploy ng mga kapulisan sa area. Ayon naman kay Police Colonel Roel D. Tagal, ang City Director ng Baguio City Police Office, batay sa naging assessment nila, generally peaceful at payapa umano ang kabuuan ng pagsisimula ng pasukan sa Baguio City. Pumunta nga po tayo dito sa school just to assess, but on the part of the Philippine National Police, specifically Baguio City Police Office, generally peaceful naman. And ito nga kinonform, pumunta tayo mismo dito sa school just to validate if tama nga yung assessment po namin, ganun din po naman yung assessment po nila. So it's general peaceful, orderly, and safe. Since the first day of school yan, nasaan natin, there's a build of traffic, but we have already deployed, we have already anticipated this situation to rise. That's why we deployed almost 150 ang kapulisan po natin, Baguio City Police Office. This is to, unang-una, manage and direct the traffic. Pangalawa, yung establishment of police assistance desk in case yung mga estudyante po natin o kaya mga magulang, they need direction or they will call for emergencies, then may malalapitan po sila. Samantala sa buong Cordillera naman, aminado si DepEd Regional Director Dr. Nicolas Capulong na kulang pa ang mga classrooms dahil umano sa dami ng enrollees ngayong taon at maging ang ibang mga buildings ay luma na, subalit hindi daw ito dapat maging dahilan na maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. In general naman talagang kulang pa ang ating mga classrooms. This can be attributed due to the number of enrollees that we have. Ikalawa, siyempre yung mga ibang building natin may kalumaan na rin, kailangan din nating i-repair. Yung iba naman ay condemn na. Pag sinabi natin condemn ay hindi na dapat gamitin. So, dagdag pa niya ang maaaring solusyon nila ay ang shifting ng mga klase kung kinakailangan. Kung talagang kulang ang mga classrooms, then we'll of course shifting of classes. Shifting of classes meaning one session in the morning and one session in the afternoon para lahat ng bata ay makapasok. Yung may dissenting classroom papasukan, hindi kahit saan-saan sila nagpupunta. Or it can be hybrid blended learning. And what is that? Yung pwedeng 3 araw na physical silang magre-report, 2 online na araw. Pwede naman yun. Samantala, tiniyak naman ng mga guro na handa silang gabayan at hubugin ang kaalaman at kakayahan ng kanilang mga estudyante. Venpong sila para sa mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.